Pag tumaas ang stress level ng ating mga alaga, magkakaroon ng pagbaba naman ng kanilang immune system. So, dun sila pwedeng magkasakit. Kahit magaling yung ibon, mataas ang homing instinct, kung yung kanyang kalusugan o resistensya, hindi ganun kalakas, wala rin. Hindi rin makakauwi yun pagka tinamaan ng malas o tinamaan ng sakit. Nasa genetics ng ibon yan. Kumbaga, namamana yan. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw nga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolov TV. And for today's video, nakikita nyo nga ang mga paraphernalias dito sa ating harapan. At tama ang hinala nyo mga kalapatids. Maggagamot tayo ngayong araw sapagkat hindi maganda ang kalagayan dito sa ating kulungan. Dahil ito yung ating isang young bird na iwinalay natin nung mga nakaraang linggo. So saktong isang buwan pa lang tong ibon na ito mga kalapatids, at hindi ko pa to pinapakawalan. Ayan, tingnan nyo, meron siyang bulutong mga kalapatids dito sa bandang tenga niya, and then dito sa kabila, ayan, ayan. So yung mata niya tsaka yung pisngi niya may bulutong din, at okay lang yan, wala naman tayong magagawa dyan dahil wala namang talagang gamot sa bulutong mga kalapatids na kanyubi. Ang magagawa lang natin dyan ay palakasin yung kanilang immune system para nang sa ganun ay hindi sila magupo. Kung gusto nyo talagang makaiwas yung mga alaga ninyo sa ganyang bulutong, kailangan yung pabaksinan yan. May vaccine naman tungkol para sa bulutong. Sa ganun, hindi na sila magkakabulutong. O kung magkabulutong man, hindi na ganun kalala. Pero ito mga kalapatids, sa lahat ng mga binulutong nating ibon, ito ang pinakamalala dahil tinamaan siya sa pisngi at sa bandang ulo. Yung mga iba nating ibon hindi naman tinamaan ng bulutong sa bandang ulo mga kalapatids. So ito lang. Pero hindi naman tad-tad mga kalapatids. Iba pa rin yung mga ibon na mahina ang resistensya, talagang natatad-tad ng bulutong. Ito mga kalapatids, so makikita nyo, iilan lang yung bulutong niya. Sa paa, wala siyang ganong bulutong sa paa mga kalapatids. Pero ang problema, bukod sa bulutong na umaatake ngayon dito sa ating kulungan, meron din tayong sipon o sakit sa respiratory ng ating mga alaga. Ito ay, tingnan nyo mga kalapatids, mukhang dahil nga dito sa bulutong, bumaba din yung kanyang resistensya, kaya tinamaan din to na hawa ng respiratory. So mauuwi yata ito sa one eye cold mga kalapatids. So titignan natin yan, gagamutin natin to mga kalapatids. Hindi dahil sa gagamutin natin yung bulutong, gaya nga sabi ko, walang gamot dyan. Yung one eye cold ang gagamutin natin sa kanya. At ang totoo, hindi ito ang pinakamalala mga kalapatids. Ang nakahawa dito, papakawalan ko muna to. Ang nakahawa dito mga kalapatids ay yung dalawang young bird natin na tinuturuan, yung pang summer nating dalawang ibon, yung blue bar tsaka yung ganito ring kulay. So yun talaga ang unang tinamaan ng sipon. At hindi natin sila hiniwalay mga kalapatids sapagkat bahagi pa rin yan syempre ng ating ginagawang selective breeding. What? Sa akin kasi tinitignan ko yung kakayahan ng kanilang kalusugan. Ang mga gusto nating alagaan ay yung mga hardy type na ibon mga kalapatids, yung hindi basta-basta nagugupo ng karamdaman. So mamaya pag-uusapan natin yan. Balik tayo dito mga kalapatids. Pinakita ko nga ito dahil ito yung pwede nyong gamitin mga kalapatids na kanyubi, doxycycline plus thiamulin. Pagka merong mga respiratory diseases yung inyong mga alaga o mayroong ornithosis o sakit sa respiratory, mapa upper or lower respiratory mga kalapatids na kanyubi. Pero normally ang ginagawa ko, pagka malala na yung sipon at nagresulta na ng one eye cold, binibigyan ko na sila ng yung solid, yung capsule, yung Cure Gold, pwede kayo gumamit nun. Pero pagka medyo yung alam nyo na hindi pa naman ganun kalala, at gusto ko idamay na rin yung buong loop natin, lahat ng mga ibon, para magkaroon na rin ng prevention, ito na yung binibigay natin, water soluble. Pero hindi ito ang gagamitin natin ngayon mga kalapatids. Pinakita ko lang yan na sa inyo na pwede nyong gamitin yan. So hindi tayo gagamit muna yan. Ito gagamitin natin, yung parang masalimuot na tubig. Ano ba to? So ito mga kalapatids ay katas ng oregano na may kalamansi, may bawang,
sibuyas, at luya. Sahog na lang, tinola na. Joke lang mga kalapatids. So yun nga, eto, natural ang ating panggagamot mga kalapatids. Bakit? Sapagkat isa sa aking mga programa o sistema dito sa aking kulungan ay ang selective breeding. Sa selective breeding na ginagawa ko ay ang pangunahing kong consideration ay yung kalusugan o yung resistensya, immune system ng aking mga alaga. So yun muna yung tinitignan ko. Gusto kong pamili ng hardy type na ibon. Yung hindi basta-basta nagkakasakit o kung magkasakit man, hindi ganun kalala, kayang-kaya ng kanyang katawan. Ang dahilan, sapagkat ang ini-aim natin sa pag-aalaga ay makapagpadulo tayo mga kalapatids. Pwede na! Iba tayo ng mithiin o goal sa pag-aalaga. Pero yun kasi yung sa akin, kaya yung sistema ko ay dun umiikot. At gaya nga sinabi ko, kalusugan ang una kong tinitignan mga kalapatids. Kasi ang prinsipyo ko dyan, kahit magaling yung ibon, mataas ang homing instinct, kung yung kanyang kalusugan o resistensya hindi ganun kalakas, wala rin, hindi rin makakauwi yun pagka tinamaan ng malas o tinamaan ng sakit. Alam nyo kasi mga kalapatids, yung pagiging hardy type ng ibon o yung hardy build ng kanilang resistensya o yung tinatawag na matatag yung kanilang resistensya, nasa genes yan mga kalapatids. Hindi totoo yan. Nasa genetics ng ibon yan. Kumbaga namamana yan. Bola lang yan. Kung minsan magtataka kayo pagka nasalot yung kulungan ninyo, mayroon kayong mga ibon na tinamaan ng sakit, halimbawa adeno o yung paramisu, may kita nyo maraming nadadali, maraming nawawalang ibon. At may mga ilan na nakakaligtas, nakaka-recover. Yun yung mga hardy type mga kalapatids. Kahit tamaan sila, hindi ganun grabe o hindi agad-agad sila nagugupo ng mga sakit. Yun ang maganda kasi kapag during racing alam nyo na, stressful yung ganyang period sa ibon dahil may lipad, may training. Pag tumaas ang stress level ng ating mga alaga, magkakaroon ng pagbaba naman ng kanilang immune system. So, dun sila pwedeng magkasakit mga kalapatid. So, mahirap yung during racing, lalo na pagka nasa 5th lap, final lap, doon pa magkakasakit, doon pa tayo maggagamutan, sayang naman. So, kaya, ang gusto natin, makapag-breed tayo ng mga ibon na matitibay at makukuha natin yan sa pamamagitan ng selective breeding. So, tinatandaan natin yung mga ibon natin na alam nyo yon, yung hindi basta-basta nahahawa. So, yun yung ating ikikip at pararamihin. Doon tayo kukuha ng ipanglalaban. Siyempre, mas maganda kung hardy type yung genes niya pagdating sa resistensya at magaling din sa liparan. So, yun yung gusto natin makuha dito sa ating mga alaga. Kapag malusog ang ating mga alaga at hindi ganong sakitin, mas marami tayong magagawa para sa kanila. So yun mga kalapatid, so mamaya-maya ibibigay na natin to, bibigyan natin sila ng 5 ml nito, ng solution na to. Puro yan, hindi ko na hinaluan ng tubig. Nilagyan ko rin pala to ng honey mga kalapatids para maging smooth yung mucus dun sa kanilang respiratory. So iaano natin yan, ipapainom natin sa kanila yan. Pero magpapakain muna tayo dito sa ating kulungan. So babalikan ko kayo, alright?